Natupad na ang propesiya kay LeBron na sweep ulit sa playoffs, pang-apat na pala sa kanyang karir pero tatlong magkakaibang dekada. Pati ako nalito na rin chinek ko na rin. Na-delete nga pala sila dati ng Denver Nuggets noong 2023 Conference Finals. Una din na first father and son na sweep. Una daw kasi din silang teammate na father and son. Hindi pala counted si Scottie Jr. at itong si Malik Beasley. Nanood pa mismo itong si Dillon Brooks para lang asarin si LeBron. Iniintay ata ni Brooks itong si LeBron papuntang Boracay dahil naghahanap pa ng resort. At least may in common silang dalawa, parehas silang na-sweep ng Thunder. At ang OKC din ang unang team since 2018 na nag-champion or defending champion ang nakabalik ulit sa conference finals. Si DeAndre Ayton humirit pa talaga, ipinatato na, ginawa pang chain yung Dominaton, ganun siya kalupit. Nagtampo pa di umano itong si Ayton kay Redick dahil nga sa sinabi nitong si Redick nung nakaraang game na hindi siya pwedeng palaruin dahil kitang kita sa camera. Apektado tuloy si Ayton kung sakaling bitawan siya ng Lakers. Siya kasi yung Dominator na hindi nagdo-dominate. Sa tato at kwintas na lang. Hindi pa nagsisimula yung Game 4, pinatatapon na si Ayton. At sa last game pa niya sa series versus Thunder, meron siyang 21 minutes, 6 points at 3 rebounds. Dito pa ata nahawa sila Rabia kay Ayton. Madulas din yung kamay, hindi makasalo ng bola. Si Redick naman, referee pa rin yung sinisi. Tinawag kasi niyang 5 versus 8 yung naging game. Meron naman kasi mga bad call kasi. Andun yung kay Holmgren. Traveling naman kasi talaga yon. Ilang hakbang yung ginawa. At meron pa siyang half step ata dun. Kaso wala tayong magagawa. Tapos na yung game. Yung isa pa dun yung foul kay Kennard kay SGA. Nung tiningnan ko kasi yung slow-mo nung kay SGA, nag-flop yung muka. Kaya natawagan yung foul. Kita rin yung inis nitong si Redick. Pero meron din mga questionable play na ginawa si Redick lalo na nung last seconds or last play. Sa last 12 seconds, 3 points yung lamang ng Thunder. Imbes na ibigay yung bola kay Hachimura, tinanggal pa siya sa lineup or sa rotation, ibinangko. Pati yung mga commentator at mga fans nagtaka sa kanya. Mahigit 20 points itong si Hachimura nung second half. May total pa si Rui na 25 points, 4 out of 8 sa 3-point area, 9 out of 15 mula sa field. Siya yung best shooter ng Lakers sa buong playoffs na sana sa kanya binigay yung last shot. Kaso ang hinanap itong si Austin Reeves. Kasalanan tuloy ng referee yun ayon kay Redick. Isa pa doon, kada may ispatan ng camera yung mga players ng Lakers ng second half, habol na yung baga hinihingal na si Smart, Hachimura, LeBron at si Reeves. Imbis pa na ipasok si Jackson Hayes at itong si DeAndre Ayton na mga best rebounder pa nila so far, hindi rin inilagay. Kaya kay Reeves na rin galing mismo nung Game 3. Magaling yung coach nitong Thunder. Si Austin Reeves naman kahit nalaglag sa playoffs, in question naman sa kanya kung ano mangyayari sa offseason. Particular sa kontrata niya. Technicality, meron pa siyang 1.5 buwan para mag-isip. Ito ay kung magdi-decline siya o i-accept ang kanyang player option. Sa mga write-ups, based sa mga insider, pinupush ang Lakers na bitawan na si Reeves at ipalit ang isang all-star. Win-win situation si Reeves basta hindi siya bababa ng nasa $14 million na kontrata na makukuha. Dati, 240 million ang eligibility niya. Sa ngayon kasi 180 to 150 ang pwedeng i-offer sa kanya ng ibang mga team sa market. At 2 playoffs na rin na sunod na all-outs itong si Austin Reeves at 2 beses na rin siyang na Taylor Swift. Pwedeng bumaba ang value niya sa trade market or sa free agency kumpara nung nakaraan deadline na gusto siyang kunin ng ibang team. Base kay Reeves, maglalaylo muna siya based sa kanyang post-game interview. Si LeBron naman, base kay D-Wade, mag-iisip muna sa offseason bago gumawa ng desisyon kung magre-retire siya or kahit itong si Redick sinabing sa offseason sila mag-iisip kung ano ang mangyayari kay LeBron, kung magre-retire, magiging free agent or babalik sa Lakers. Pero parang nung nakaraan 2 linggo sinabi niya sa isang interview 4 to 5 years pa siya maglalaro dahil nga kay Bronny. Dahil oras na nawala itong si LeBron, particular dito sa Lakers, ganon din ang mangyayari kay Bronny. Siya kasi yung pinakasipang kontrata kung makikita sa ibang mga second rounder na player. Sa offseason, magtitake effect ang bagong management ng Lakers. Merong mga dinagdag sa team nila. Sa technicality, 6 na players lang ang matitira sa kontrata. Si Luka, Bando, Larabia, Dalton, Adotiero at si Bronny. Ganon siya kalupit. Si Austin Reeves, Ayton at Marcus Smart merong player option.
May total ang Lakers na 101 million sa first tax apron at mahigit 50 million sa cap space. Pero ito yung mga player na parte na ng team nila or mga returning player. Pero kung nasa ibang team ang gagaling yung player papuntang Lakers at hindi galing sa sign and trade din, 46 to 48 million ang cap space ng Lakers, malaki pa rin. Kaya nabawasan yung cap space ng Lakers na imbes 50 million mahigit dahil nasakop yun ng panibagong kontrata ni Luka. Sa report, hindi ganong kataas din ang cap space. Ang dalawang key player na mawawala sa Lakers si Luke Kennard at Rui Hachimura na mga free agent na, plus si LeBron. Kaso yung kay LeBron, malaki kasi ang kontrata na nawala sa kanya or nawala sa Lakers. Mas makakabuo ng isang contender na lineup ang Lakers dahil nga nawala yung kontrata ni LeBron. Pero kung babalik si LeBron sa Lakers, at least 20 million pababa ang kontratang dapat niyang kunin para lang ma-retain yung contender na lineup ng Lakers for next season. Marami din kasi mga batang player ngayon sa free agency ang pwedeng makuha ng Lakers at mailagay nila sa rotation na pang long term.